problema nyo rin ba to? Yung water pump nyo is nagko-quick cycle. Ibig sabihin, kahit walang gumagamit or walang nakabukas na faucet, umaandar yung water pump. Naka-off na siya, pero bumabagsak yung pressure. Then, naka-off na rin yung supply niya papunta sa loob. Kalimitan pagka ganyan. Unang-una nyo i-check yung linya niya kung may leak. Tapos, yung check valve, lahat. Pero ngayon, check valve muna yung titignan natin kasi baka nagpa-backflow lang. Off muna natin yung breaker. Yan, kasi ito, pakita ko sa inyo. Off din natin to, yung papunta sa loob ng bahay. Then, ito, off ko na rin to. Kasi, maglalabas ng tubig galing sa storage tank. Ngayon, ito, buksan ko to. Pero may pressure yan. Sabihin may tubig. Kailangan dito walang lalabas na tubig kasi ano yan, naka-off to, naka-off ito, yung bypass natin di magbabackflow. At the same time, may check valve siya. Ayan, kumbaga, may tubig man dito at may pressure. Hanggang dito lang kasi may check valve. Ayan, naka-off to. Walang tubig na magagaling kay storage tank. Ayan, dapat dito walang tubig. Pero yun o, may tubig. Ay, pansin nyo, babagsak din to. Yun o, nababa siya. Ibig sabihin noon, yung ating pressure na na-build up sa loob ng water pump, yun o, yun o, ito, nabalik siya. Kaya ang malaking posibilidad na problema niya ay itong swing valve. Kaya papalitan natin yan. Tapos mamaya pakita ko sa inyo kung mag-quick cycle pa siya. Yun o, nababa siya. Wala na siya sa 40 PSI. Pero kita nyo, continuous pa rin yung flow ng tubig niya galing dito. Yan. Yun, kinalas ko na yung piping para mas ma-check nyo or mas ma-visualize nyo na yung check valve yung problema nito. Yun, niretain ko lang yung existing na check valve para yun, ma-explain sa inyo na kung anong nangyayari or mas makita nyo kung anong nangyayari kapag sira na yung check valve. Ayan, ganyan yung nangyayari po, nagbabackflow yung tubig. Ito, nagpabili na ako ng pamalit na spring valve. Ayun. Ito, papalitan ko na siya. Yun yung dahilan kung bakit makita nyo sa mga setup natin ng water pump. Naglalagay ako ng union patente. Kasi ito namang check valve or spring valve or swing valve. Yan, maraming tawag dyan eh. Ano yan? Wear and tear yan ng water pump. Kasama yan sa mga wear and tear. Kumbaga, nagkakaroon yan ng problema. Kaya makita nyo mga setup ko, may mga union patente doon sa mga malapit na fittings na wear and tear gaya ng gate valve, pressure switch, check valve, ayan. Yung water pump, yun. May mga union patente tayo. Para in case na mangyaring gatong senaryo na magka-problema yung fittings, mabilis magpapalit. Kasi yung PPR, once na na-fuse na natin yan, problema is ikakat nyo na yung pipe. Pag kinat nyo, then halimbawa babalik nyo na, kapos na yung piping natin kasi nga pinutol natin. Pero kung meron tayong kinabit na union patente, ayun, ganito lang, kakalisin lang natin. Kalimitan naman yung union patente ng PPR pipe is ano lang, yung hand tighten lang kasi meron yung o-ring or gasket. Kapag ka lumapat na yon, ano na siya, hindi na mag-leak. Yan. Dito sa case na to, papalitan natin yung spring valve. Ang isa pa sa advantage kapag ganyang merong mga union patente, matotroubleshoot nyo yung water pump ng step by step. Ibig ko sabihin, halimbawa, pwede nyo munang check yung check valve kung papalitin na ba siya, kung yung float valve is may problema pag nag-overflow yung tangke natin, or yung mga gate valve natin. Kung halimbawa naka-close na din, inopen natin yung gate valve is meron pa rin nalabas na tubig. Ito, yan, mapapansin nyo yung ating check valve, may arrow po yan. Kailangan yung arrow or yung kung saan nakaturo yung direction ng arrow, yun yung papunta sa water pump. Yan, ibig sabihin yan, yung arrow yan, yan yung flow ng tubig, yung direction ng tubig, kung saan papunta yung flow ng tubig.
Pagka kasi nagkabaligtad, malaki ang posibilidad na masunog yung water pump natin kasi wala siyang mahihigop na tubig kasi mabablock nung ating check valve. Yun, napaka-importante po nung araw na yan. Pagka magkakabit kayo ng spring valve, check valve, or swing valve, ayan. Kahit sa bypass, yung arrow, ayan na yung arrow. Kasi nga, one-way valve lang yan. Kumbaga, yun lang yung direction ng tubig. Pag nagkabaligtad yan, wala ng tubig na papasok or wala nang mahihigop na tubig yung ating water pump. Kaya napakalaga na check nyo yung arrow ng ating check valve. Sa ngayon, ibabalik ko lang lahat ng piping. Then, after nito, itetest na natin yung water pump natin. Kung ganun pa rin yung behavior niya, kung nagpapatay sindi pa rin or nabubuhay siya kahit walang gumagamit. Kalimitan kasi pag ito yung problema, ang interval ng water pump, ng andar ng water pump is mas mabilis. Let's say sabihin natin kaka-cut on lang siya. After a seconds na mga 20 seconds or mas mabilis pa, under na agad yung water pump compare kapag may leak yung piping natin. So kasi pagka may leak lang yung pipe natin, then mahina naman, naging interval ng andar niya minsan half an hour, oras, or minsan ilang minuto. Yun, naibalik ko na. Tetest na lang natin yung ating water pump. O open ko na yung breaker natin or bubuksan ko na yung breaker natin tsaka yung gate valve dito para makakuha na siya ng tubig. Yan. Open ko lang yung breaker natin. Then yan, na-under na yung water pump natin. Check natin kapag ka nag-cut off na siya dito sa gauge kung babagsak pa yung gauge niya. Kapag ka bumaba pa halimbawa mandar pa siya, check din natin din niya kung may problema. Pero pagka ganun nababa, check natin din yung bagong kabit natin na gate valve or check valve kasi baka yun naman yung may problema. Meron kasi bagong bili lang tapos may factory defect, ayun, ika nga. Sa ngayon, kung mapapansin nyo, hindi naman bumabagsak yung arrow ng gauge natin, yung pressure gauge. Kumbaga, hindi nababawasan yung pressure natin. Buksan ko rin yung yung union patente, yung pinakita ko sa inyo kanina. Kailangan walang tubig na lalabas na doon. Ayan, para ma-double check lang natin. Then makita nyo rin na ayun o. Yun o. Kita nyo may naka-build up na pressure. Pero walang lumalabas na tubig or walang nagbabackflow na tubig dito sa pipe natin. Ibig sabihin yan, okay yung ating yung ating kinabit na check valve, no? May 40 PSI siya, hindi bumababa yung pressure. Kaya kumbaga, hindi umaandar yung motor natin. Kasi pag bumagsak yan ng 20 PSI or 15 PSI, yun, naandar na yung water pump natin. Ayun, sana nagkaroon kayo ng idea di sa munting video na sinare ko. At maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga video natin. Pa-subscribe na rin po, like, share, and click nyo na po yung notification bell para like updated sa mga video na upload natin. Maraming salamat po guys. Stay safe and God bless po.